Dialogo sa pagtuo. Tulumanon nga magtugkad sa mga doktrina sa nagkalain-laing relihiyon. Aron mo tumaw ang kamaturan. Dialogo sa pagtuo. Gawas nung paghiskot alang sa tadang mosalbot. Mayong hapon kininyong tanan mga igsoon nga nagtan-aw diri sa atong live nga usahay rin taon mutungha. Usahay ra mutungha ba kay nagdepende man gud sa atong availability tungod sa mga kuangod kung mga chikiting diri nga usahay mo kay trag samok. Usahay mo kay trag interrupt. Dito matag-an ang atong oras ba sa tang adlaw mo live, sa tang orasan mo live. Oh, nya karon to mga taod-taod na pod mo. Dito mo tingala kung karon tod mo abot na pod silang di ba nya. Mingon na pod. Tayo ko tubig. Andam ko dag tubig dire oh. Kaya kaso mangitaw tubig, natay tunol tubig. Sa pa akong iandam dire. Okay. Tanang mga nagtanaw diri sa atong programa, maayong hapon ko ninyong tanan. Oh, nagplano ko ba? Nagplano ko. Plano lagi. Nagplano ko nga sugod ugma sa alas 6 sa buntag. Sugod ugma alas 6 sa buntag, mag-live ko sa ako ang YouTube channel sa Bro Jando Alabado TV o straight to the point. Diin magtinagalog ko ana kay straight to the point mo na. So tagalogon ako na for this dialogos pagtuo. Bisaya gitare no. Okay, so kuan ba ni Larry Silva ba yung mga post ba klaro kayo dumot yung susukuha. Ako topic nga isgutan karong adlaw mahitungod kini sa post ni Jervin Rosales nga challenge ko no atong kuan ato yang tatay bitaw niya oda kasabot og natatay na niya ang mga tema muna akong unang isgutan karon. Ang una ka nagingon diri pahayagay tema nagbutang ba si Jesus og Santo Papa, Holy Father o balaan nga amahan sa gitok sa iyang gitukod nga iglesia. Okay, kay mingon man ta og tema sa tupa mo ni topic. Dili na siya basahon litra por litra, kundi atong itapik. Lahi mo nang itapik sa kanang kanang pamatud-an. So, ang role na ko diri is akong ipadayag kung nagbutang ba si Jesus og Santo Papa o Holy Father o balaan nga amahan sa iyang gitukod nga iglesia. Siyempre, kay Katoliko mo na namahayag based on reality ta og dili na to limitahan ang atong kaugalingon gamit ang Biblia lang o history lang, dili na mao. Biblia og history og atong i-compute ba? Compute na to atong subton, connecting the dots taman sa makuha ang based on reality. Dili man na good pwede nga miingon kag walay Santo Papa o nya in reality naa di ay. So ang mahitabuan na part sa reality imong dawaton, part imong i-reject. In which dili na pwede mahitabo. Kaya whether you like it or not, naa magi Santo Papa ang iglesia ang gitukod ni Kristo. So way dag-anan diha ang mga lain tinuuhan. Ay ta karon sa mga comments sa kadyot sa basahon. Sabi ni Doris Brown, God bless everyone. Ingon si Roland Dipo. Hello, good afternoon. Si Bro Gerard, napakalinaw sitas ang sagot. Mga paring walang malay sa kasulatan, ito ang sagot. Mateo 23:9-12. Wala jug kay mabasa diha. Wala ka mababasa diyan na ang mga pare ay walang hanaw. Walang malay sa kasulatan. Just sa Matthew 23:9-12. Unang-una, ang Matthew 23 is referring yan sa mga Israelita, mga pari ng Judaism. And you are not referring to us. You are barking at the wrong tree. Okay? Bro Gerard, sana kung titirahin kami mga Katoliko, dapat sana yung context ng mga talatang gagamitin mo, hindi naman referring sa iba.
Kasi halimbawa, titirahin mo, pulis, pero ang context na binabasa mo ay patungkol pala sa mga sundalo, mukha yatang na out of context ka. Hindi pwede yon. Halimbawa, nag-utos si Presidente Bongbong Marcos sa mga meron siyang inilabas na panukala para sa mga doktor. Hindi pwede na ang magbabasa ay mga albularyo. Hindi pwede yung ganon. Dapat, kung ano yung binabasa, dapat tutugma doon sa kinauukulan. Ngayon, yung Matthew chapter 23, yun ay referring sa mga Judaism. Mga Pariseo ng Judaism, yun ay referring sa mga pari ng Judaism, mga Sabbath keeper ng mga paring yan. So, ibig sabihin, it is not referring to the Catholic priest. So, hindi pwede na gagamitin mo yung sinabi ni Kristo sa iba, ibabato mo sa amin, because if you are doing that, and you are barking at the wrong tree. Okay? Sabi dito, pinunod niya, sabi niya, huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa. O, anong tawag mo doon sa asawa ng mama mo? Paano ka ngayon dyan, Gerard? Eh di, wala kang panama dyan. Sige nga, patunayan mo sa akin, ano ba ang tawag mo sa asawa ng nanay mo? Sige. Tingnan natin kung ang meaning ba ng tawag mo sa asawa ng nanay mo is not referring to father. Ano tawag mo? Tatay? Ano meaning ng tatay? Father. Anong tawag mo sa asawa ng nanay mo? Daddy? Ganun pa rin ang meaning ng father pa rin eh. Anong tawag mo sa asawa ng nanay mo? Itay? Ganun pa rin, father pa rin yun eh. Wala ka. Tandaan mo talata na binanggit mo, ha? Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa. Saan nakatira yung asawa ng nanay mo? Saan nakatira yung asawa ng nanay mo? O hindi ba? Di out of context ka ngayon. Ano karugtong? Sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Kaya nga ang Katoliko, pag nagdarasal, ama namin na nasa langit ka. Nasa ng ama namin? Nasa langit. Wala naman kami sinasabi, ama namin na nasa kumbento. Amo? Ano pa? Huwag kayong patawag na tagapagturo. Anong tawag mo dun sa teacher mo? Hindi, hanggat hindi mo nakukuha ang tunay na konteksto ng talatang ito, talagang mali ang paliwanag mo. Dahil kahit na mga Bible scholar, hindi nagsasabing mga paring Katoliko ang tinutukoy ng talatang ito. Gerard, anong pangalan ng taong to? Si Gerard, bro Gerard, sensya ka na ha. Mali talaga yung unawa mo sa Bible. Huwag ka na lang kasing magturo kung mali ang unawa mo sa Bible. Di ba? Ano pa sabi dito? Ang pinakadakila sa inyo, ang pinakadakila sa inyo magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Iharap mo ang pastor sa paring Katoliko. Sino may abang sa dalawa? Pakinggan mo kapag naghumili ang isang paring Katoliko during misa, at pakinggan mo kapag nangaral ang isang pastor sa kanilang Sunday worship. Napakalayo. Ang paring Katoliko kapag nangaral, mga kapatid, kung maaari sana ay ating igalang ang ating mga magulang, ating mahalin ang ating mga kapwa, anumang relihiyon yan, makatoliko ba yan o protestante, kapwa tao natin yan. Ganyan mangaral ang aming pare. Yung mga pastor pag sila nangaral, yang mga Katoliko na yan, mga sa demonyo yan. Diba?
Ganyan mga aral ng mga pastor protestante. Kaya makikita mo kung sino sinasabi dito, ang nagmamataas ay ibababa. Okay? Gerard? Oh. Sabi niya, kahit sinong pare, pati papa nyo, sabihin nyo ang sitas na ito. Ano sasabihin sitas na yan? Hindi naman paring Katolikong tinutukoy ng sitas na yan. Wawa ka talaga. Huwag kang magmamarunong sa harapan ko, mababasted ka. Bro Gerard, ang tanong, naglagay ba si Jesus ng Santo Papa sa iglesia niya? Ang sagot, naglagay. Naglagay siya. Sino ang kanya nilagay? Si Apostol Pedro. Sabi niya kay Apostol Pedro, Simon, iniibig mo ba ako? Sabi ni Simon, opo, Panginoon, iniibig kita. Pakanin mo ang aking mga tupa. Ang mga tupang tinutukoy dito ni Kristo ay ang kaniyang mga alagad. So sa lahat ng mga nakiklaim na alagad sila ni Kristo, pero nothing in record sa history na once upon a time naging pangulo nila si Apostol Pedro, yan ay mga bulaang grupo. Bawa, palagay natin ikaw ay born again. Palagay natin na ikaw ay born again ha. Kung born again ka, tinan mo ang history ng born again. Kailan nagsimula ang born again? Nagsimula siya kay Charles Parham noong 1902. Dahil nagsimula siya noong 1902, wala nang Apostol Pedrong nangungulo. Hindi yan ang kay Kristo. No. Ano ka ba? INC ka ni Manalo? INC ni Manalo? INC ni Manalo kailan nagsimula? November 1913. Sa panahon November 1913, walang Apostol Pedrong nangangaral, namumuno sa kanilang iglesia. Therefore, peke yan sa inyo. How about Seventh-day Adventist? Kailang simulang Seventh-day Adventist? Nagsimulang Seventh-day Adventist 1863. Noong 1863, meron bang Apostol Pedro namumuno sa iglesia? Sagot, wala. Therefore, hindi yan ang kay Kristo na iglesia. How about MCGI? Kailan nagsimulang MCGI? Nagsimulang MCGI noong mga 1980s, kung saan iniwanan ni Eli Soriano ang grupo ni Nicolas Perez. Pag-iwan niya, wala ng Apostol Pedrong namumuno sa iglesia noon. Therefore, hindi pa rin yan ang iglesyang tatag ni Kristo. Sa madaling salita, hindi talaga tutugma yung ano mo dito, Gerard. Wala. Busted yan, busted. Wala ka talagang laban. Busted ka talaga. Huwag mo na akong kalabanin pa dahil sasabihin ko sa iyo, kahit ilang ulit ka pa dyan mag-send ng comment mo, hindi mo ko kayang gibain. Alam mo ba ang tanging paraan para ako'y magiba mo? Talunin mo ako sa isang live dialogo. Paano paraan ako talunin sa isang live dialogo? I-message mo ako. Tapos, i-video call kita, tawagan kita, magtalakayan tayo yung pareho tayong naririnig ng mga viewers. At syempre, tatalunin mo ko sa tamang paraan. Hindi yung puro ka lang daldal, wala ka namang pruweba, hindi mo matatalo sa mga ganyan. Kasi ako rito, kargado ako ng mga ebidensya. Encyclopedia, history, dictionary, iba't ibang version ng Biblia, kargado ako niyan. Kung wala ka niyan, di butata ka pa rin. Diba, Gerard? So, wala ka talagang panama dyan kung yan ang aanuhin mo. Okay, so naglagay ba si Kristo sa kanyang iglesia ng Santo Papa? Yes. Nang inilagay niya si Apostol Pedro bilang mangmuno sa kanyang iglesia. Sabi nila, wala namang nabasa dyan na pinamumunuan ng ibong iglesia. Sabi nga ni Kristo pakanin mo ang aking mga tupa. Wala naman siya sinabi, pakanin mo ang tupang ito, huwag mong isama yung mga yun. Yun naman ganun Pakanin mo ang aking mga tupa. Sa madaling salita,
yung mga nagpapakilalang mga tupa ni Kristo under sa authority ni Apostol Pedro. Ngayon, kung never in history nangyari na merong Apostol Pedrong namuno sa inyo, hindi kayo ang tunay na iglesyang tatag ni Kristo, Gerard. Hindi kayo. Okay? Panayin ta ba tumbasa na ito rin. Ingon diri si Kuan, mapagpalang araw po mga kapanalig from Iligan, Venezuela. No? And Marco Tara, out of context sila dol. Yes, out of context din sila yun. Roland Dipo, pare and Mari ang tawag niya sa parent ni Mrs. niya. Yung tatay niya tawag ni si Dungkay sa nanay. Ayun. Ikaw, nasa iyo yan. Kung tatawagin mong Dungkay yung nanay tatay mo, kasi pag tinawag mo siyang ama, tatamaan ka ng Matthew 23:9. Maliban na lang kung mali ang unawa mo sa Matthew 23 verse 9. Sa mga charger mo, type C, type B, type C, ibalik lang iniguman. Ha? Ibalik yung ano gulay. Lo, nag-charge mo si Michael diri ay. Abla pa Michael diri. Utaha po na. Uy, may lain ng charger. Wala ka, kubuaw na, pero original ba yan na? Kaniba. O, ay lagi pa bitay kay, sa pagkingon na fast charger ba yan na? Ha? Amo lagi po na, kay di kabulo sila mo, balik. Nahinta. So, karon ang nahitabo, katong Apostol Pedro, nga gibutang ni Kristo sa iglesia, bishop to siya. Nahimo siyang Bishop of Antioch, nahimo siyang Bishop of Rome. When you say Bishop of Rome, Santo Papa yun na. Santo Papa yun na. Timan ninyo ni, wala minanudlo nga si Apostol Pedro nagpatawag og Santo Papa, wala minanudloan na. Wala minanudlo nga ang mga apostoles mitawag niyag Santo Papa. Wala minagtudloan na. Kung nilang kasagara pangutana, ingon man mo si Apostol Pedro Santo Papa ninyo, nagpatawag ba siya og Santo Papa? Gisugo ba mo niya nga tawagon siyang Santo Papa? Panaingon ana nga mga pangutana, ang tawag ana fallacy na siya. Fallacy. Fallacy nga na tagitawag argument from silence, fallacy ang tawag ana. Diba? So diyan to makita nga kanang lahira ba ni mga Seventh-day Adventist ilang pagsabot sa term fallacy, dili matubag mo na itawag fallacy, dili na siya mao. When you say fallacy, invalid argument na siya. Mauna ang gitawag og fallacy kay invalid argument. When you say invalid argument, argumentum contra factum non valid. An argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Kita ninyo? Mo nang dili gid siya madawat, whether inyo nang ipugos o inyo nang iduot o inyo nang iatras, di gyud na siya madawat sa ngalan nga fallacy na siya. Okay, for example na lang. To example no, dara. To example ni. Ako example niya. Ako example ning isa ka kuan diri kaning ingon diri to pakita diri sa inyo sa screen. Diri sabi ni Jerwin Rosales ng SDA, bakit daw may mga Katoliko na tumatawag na Papa kay Jesus? Pero ang tanong niya, saan daw mababasa na inutusan kami na ni Jesus na tawagin siyang Papa? Anong uri ng fallacy yan? Mutawag miyog Papa, wala nagkahulugan nga nagsugo siya nga tawgon siyang Papa. Di na mao. That's misleading. Kasi tubag ni ChatGPT, magandang tanong. Ang tanong ni Jerwin Rosales ng SDA na saan inutusan ni Jesus na tawagin siya nating Papa ay isang halimbawa ng fallacy na kilala sa logic bilang argument from silence o argumentum excellentio. Ito ay isang fallacy na ginagawa kapag sinasabi ng isang tao na dahil hindi tahasang sinabi o inutos sa Biblia, ibig sabihin ay bawal lumali ito. Sa kasong ito, sinasabi ni Jerwin Rosales na mali ang pagtawag kay Jesus na Papa
dahil wala raw utos sa Biblia na tawagin natin siya ng ganoon. So tawagan na nga fallacy ko, no? Ang gitawagan na nga fallacy is fallacy of argument from silence. Fallacy. Argument from silence. Sabot gali, dili ko mo kay wala kinabasang litra por litra nga nag-ingon siya, tao gabi ako ninyong papa ha. Tao gabi ako ninyong santo papa ha. Mingon na karog dili na tinuod kay wala kay nabasa. Invalid argument na siya. Oh. Ang problema mo din yung mga tawhanan ni kay magpabuta-bungol na sila. Buta-bungol kay di sila kadawat ngano kunong mudagang ChatGPT alang ang sinyo akong mudagan. Sudpod. Mugamit ko referensya dili po dawaton ilahang storya kamo may contributor ana. Mugamit tag history bingo pod adi kumutuan na kay paring Katoliko rin nagsulti. Di mo gamit tag ChatGPT AI di mo ginaamo di po na inyo ha. So pwede magamit as a standard reference kay dili amo adi pod inyo ha. Nya karog dili mo pabor sila ha di sila mo tuog yapon. Nya usa man din ni di ay. Asa man din mo tuo. Ala nga magmutuo mi ninyo nga mga bakakon mong kay mong dagko. Lisod po, di ba? Ingon diri si Marco Tara, bro. Idol Jando, may tanong ako sa iyo. Isa lang po ba? Si Pedro at si Pablo may kadebate kasi ako, idol, ako po ay Katoliko. Iisa lang po ba si Pedro? Isa lang ang Peter sa ating mga naging Pope. Isa lang. Si Apostol Pablo, hindi yan Pope na Katoliko. Pero naging siya, bahagi siya ng, ng Catholic Church. Oh. Isa lang yan sila. Lalo na kapag referring lang sa Apostle Peter and Apostle John. Kapag Peter, kagaya ng Peter Pindo na hindi yan apostoles. Hindi apostoles yan. Kaya ng Paul Alima, hindi apostoles yan. Walang ganun. Diba? Tatong TV, dapat i-present ni mo nga doon ay mitawag ni Pedro nga Papa Pedro. Dili lagi na mo reason. Di na may reason. Ang reason nga si Apostol Pedro ang Santo Papa, unang Santo Papa sa Katoliko, tungod kay ang Santo Papa maunay title nga gi-apply sa Bishop of Rome. Si Apostol Pedro, bishop man na siya. Namatigi pa kita tumiyagi sa ato ang mga kuana to, mga ebidensya nga bishop na siya. Bishop. Karon, bishop siya, unya naabot siya sa Roma. May makadinay nga naabot siya sa Roma. Unya siya may pinakaunang Bishop of Rome. When you say Bishop of Rome, Santo Papa na siya. Dili kinahanglang nga tawgon pa siya og, oy, obispo ba ako ha? Tago ko yung obispo, di na siya sayop na. For example, ato'y butang. Cebu. Cebu. Ang title nga Cebu gi-apply sa lugar nga kung tawagon ay Sugbo. Sugbo. Sandagan na panahon gitawag na siya og Cebu. So moingon kay kag Cebu gali, then you are referring to Sugbo. Dili bidibing kag Cebu nya nag-refer ka sa Davao, di na pwede. Sayop na. Padabaw ka pa Cebuku. Di na pwede. Ha? When you say Cebu, you are referring to Sugbo. You are referring to Sugbo when you say Cebu. When you say Santo Papa, you are referring to the Bishop of Rome. Og dili na mo doktrina nga siya Santo Papa kay gitawag siya Santo Papa. Di na mo na doktrina inyuhan ng huna-huna. Dili pwede nga supakon mi ninyo gamit ang inyohang sayop nga panabot. Hindi man na, may panudlo na mo, alang ganyan mi po oyonon o pakontraon sa inyo una-una. Dapat, ang amuang reason nga nung gitawag siya Santo Papa, diha mo mangugat, diha mo manukad. Ang litan, nga nung gitawag man ninyo si Apostol Pedro nga Santo Papa. Ano yan tubag? Gitawag na mo siya Santo Papa, kay siya man ang obispo sa Roma. Kanang obispo sa Roma, mao ba na ang Santo Papa? Tubag, yes. Ang obispo sa Roma mauna ang Santo Papa.
Sulong nga pangutana, asa man nato mabasa nga si Apostol Pedro, obispo sa Roma, ato ipagawas na itong gibasa na to. Pagbasa, ug di siya mudawat ana, di na ako na problema. Kung mudawat siya, well and good. Di siya mudawat, di na ako na problema, bahalag mo hilak pa kag dugo diha. Okay? Mao na siya, Tatong TV. Supa kami base sa among panudlo. Dili na supakon mi ninyo base sa sayop ninyong una-una. Astang sayo pa. Astang sayo pa. Dili kami imong gikontra kung magmunukad ka sa sayop nimong panabot. Dapat sa among panabot. Kay di man pug ko mutubag ug di na mo panudlo. Di ko manubagan na. Ano yung tubag kung di mo naman panudlo? Di, paluto na inong murag isungag ko sa mong panudlo na mo akong uyunan na imuhang panudlo. Diba? Sulpot, bukot, Matthew 16:18-19, ug Isaiah 22:21-22. Basahan na ninyo. Ayaw mo sigig atake sa Katoliko Romano aron mo kasabot. Di mo sila ganang mo sabot. Abi ninyo no, ni hawak ko sa Seventh-day Adventist kay nakita na ako dito sa diyang na ako dito, the more nga mudipinsa ko silang pagtuod, the more nakagahi ang akong ulo. Tinod na, nagagahi ang akong ulo. Tanong ni hawak ko dito, ibiyaan ako sa Seventh-day Adventist, haliman mo, mangita kag asa mabasa. Tunula kag asa mabasa, di mo ka mutuo. Nya ato ka mangita sa dili mabasa. Gitunulang kag asa mabasa, kaya nung asa mabasa. Tunulang kag asa mabasa. Ayaw, di ali ko sa King James. ang diferensya wala sa imong gipangutana. Ang diferensya naa sa nangutana. Kinangutana siya gitagaan og asa mabasa. Sa diyang nadawat na kinamong mabasa, mangita sa dili mabasa. Ang diferensya diya ang imong utok. Nganong adto man ka mangita sa dili mabasa nga imong pangutan naman asa mabasa. Diba? No, next time klaro na to tong una-una ha kay masipya ta diya pertigyo na tong ulawa. O tawas tagbasa no. Ingon diri is ayun na diri is kuanta basta tagtiwas diri basta hatagan og Yahweh mahimong amahan. Isaiah 22:21-22 correct. Dili na siya Yahweh's Carne Norte ha. Muban manggod kay mangugunahuna mangugalig Yahweh gali kay Yahweh's Carne Norte man diretso. Nakikwentro jud ko ana sa Usamis sa liman mo ana. Kanus amang gitagaan si Pedro og Yahweh's Carne Norte. Agad din urute. Good PM brother JD from Lydia Dolera. Tatong TV, patay, palpak na naman. Wa man di ay nagpatawag og Santo Papa. Unya mitawag ka kay Pope Francis nga Pope. Hey, sulod gawas imong argumento. Wala jud ko nagsulod gawas. Ikaw may namugo sa imong argumentong sayop. Bag-o lang kung nagsulti. Ang pagtawag namog Santo Papa nila kay Bishop of Rome sila. Wala na magkahulugan nga nagpatawag og Bishop of Rome. Manang litan ni karon. Hingdagan si Presidente Bongbong Marcos pagka-presidente. Nakadungog ba mo nga ninglitok si Bongbong Marcos? Sukad karon. Tawag ko ninyong presidente ha? Ha? Sukad karon. Ang dili mo tawag na ko presidente, akong ihawon. Wala nagingon si Bongbong Marcos ano ay. I am commanding the whole entire Philippines to call me the Mr. President. Wag yun, nagingon ng mga presidente ana. Wag yun. Nitawag ang presidente niya kay siya ang nangulo sa Pilipinas karon. Kay siya ang midaog ingon nga presidente. Wala ka mitawag niyag presidente kay gisugo ka nga tawgo nimo siyang presidente. Atong TV. Gamita ang imong utok. Wala ko nag-atras abante sa kong argumento.
ikaw mo ay musuksok anay mo ang argumento nga sayop. Okay? Ayaw isuksok sa ako ang sayop ninyong argumento kay inyo rana. Suluhan na lang ng inyong mga palpak. Ayaw nag-ipahid sa ako kay di ko mukagat ana. Walay bisan usa ka presidente sa Pilipinas nagsugo sa tibuok Pilipino. Tawga ko ninyo presidente ha? Wala gyud presidente ng sutiana. Wala gyud. Busa very illogical nga moingon kag na Santo Papa si Apostol Pedro kay dunay mitawag niyag Santo Papa. Sayop na nga argumento. Mga Katoliko nga nagtan-aw karon, timan-in ninyo kung giunsa na ako na pagtubag. Aron in kaso makaengkwentro mag-ingon ana nga mga binugo nga mga argumento, dali ra ninyo pulpulon. Pulpugon ilang mga sayop nga huna-huna. Ayaw ipansak sa ako ang sayop ninyo nga huna-huna. Narin ko sa inyong kontradiksyon. Bro, inyo man ang huna-huna, bro. Ang akong itubag, usay panudlo na mo. Kinangutan naman ka sa among panudlo. Tubagon takag, usay panudlo na mo. Ayaw isaksak na ko ang sayop ninyong argumento. Abi ninyo mga kaigsuonan, nganong kasagaran Katoliko maipit sa mga talakayan? Tungod kay musakay sila. Musakay sila sa reasoning o argumento sa kontra. Ayaw musakay. Ang dami mo sila karon. Uy, basahay referensya. Ano na ta Biblia rata? Anong Bible alon man sila? Alay, basahay referensya. Ano ta Biblia? Kung musunod mo ana, o dawato ninyo sa inyong alimpatakan, nga Biblia ray basahon, di ka mabasag referensya, diha mo maipit. Diha mo maipit. Nga naman, wala naman mo nagbase sa realidad. Ang realidad na agyo'y ebidensya. Para asa man ang referensya. Unsay silbi sa referensya. Ang referensya mo ay ebidensya nga sakto ang imong istorya. Sakto imong istorya. Di ka pwede mo claim og butang nga pangutan-on kag asa mabasa wa kay may pakita. Pananglita na tayo butang. Ito na to. Nag-ingon si Larry Silva nga namatay daw si Kristo sa adlong Miyerkules. Ilahan ang claim. Ilahan ng claim. Pag-prove niya na dapat i-prove niya nga naay mabasa Biblia o referensya nga si Kristo gipatay sa Miyerkules. Ipangitan sa Biblia, asa mas Biblia nga si Kristo gipatay sa Miyerkules, wala siya nabasa. Sa history, na ba basa sa history? Si Kristo gipatay sa Miyerkules, wala po history. How about sa encyclopedia? Na ba kayo mabasa sa encyclopedia? Si Kristo gipatay sa Miyerkules, wala man po mabasa. Anong nagtuo mga Miyerkules siya namatay nga wala man di mabasa Biblia o referensya. Unsa man referensya sa referensya, nag-interpret siya kinahanglan niya nagprueba. Hanggang namatay Miyerkules, asa mabasa nga Miyerkules siya namatay. Ilabas unta ni Larry Silva kung asa nga history niya nabasa nga si Kristo gipatay og Miyerkules, pag-prove nga insakto ang iyang pagsabot sa Biblia nga Miyerkules gipatay. Maunay purpose sa referensya. Kaning mga protestante nga talawan ng referensya, kay nahibalo sila nga kung mugamit ang referensya na akay priba, mo nang ilaha kang kuhaan sa imong priba. Kung musakay ka sa sayop nilang huna-huna, diha kanila maipit. Nganong nagpa-Bible alon man ka, nakatuliko magang dako, dili man ta Bible alon. Diba? Ano na siya? So dili dapat mo musulod sa ilahang reasoning nga sayop. Ang mga reasoning sa lain tinuuhang nga protestante na sila tungod kay sayop ang ilang reasoning. Anawag na sila, mahadlok manawag nako. Labog laing si Ibdi mag-live, manawag man lagi mo. Nag-ako bitaw mag-live, wagi manawag nako. Na manawag lagi tuod, paisog-isog ko na manawag, pero maipit gali, ayaw kong pasudla diya.
Di ba? Tatong TV, di jud ka mo salin ako dong. Siya ay maipit ka Brad fallacy dayon. Ay dili ko musulti og fallacy og walay ko ano ay. Sige, ato sampulan na magpagawas ko diri fallacy. Lang ha. Atong ipagawas diri ang some fallacy. Ang litan. Wait lang. Dula mo ni David gawas ka, ama si David. Dula lang mo David sa gawas ka, ama si David. Ato na tabutan diri ating pakita sa atuang ko ani. Different types of fallacy. Kita ha. Word different types of fallacy. Okay. Pwede ni mo. Nati priba di ko patakaw sulting ako priba eh. Word. Sa tong word na ko diri. Word. Wala ko yung word diri di ay tanga na to word. Na may word. Wait lang. Asa may word na ko ani GPT, PDF, post, micro words dala di ay micro words. Okay, so ato ni pakita sa inyo haning words na to dire. Okay. Di ko musulti yung fallacy yung dili. Okay, priba. Oy, takara mo tabi diha. Pagit unta mo hanga. Basta ko fallacy ganit na ginay priba. Dana niya. Niya. Sampulan ta mo. Niya, nanglitan ka ni. Fallacy of composition. Unsa man ning fallacy of composition? Involves assuming. Fallacy of composition na involves assuming that parts or members of a whole will have the same properties as the whole. This leads to wrong conclusions because what is true of the different part is not necessarily true of the whole. Ito sa meaning ang fallacy of composition ay isang uri ng maling pangangatwiran kung saan ipinapalagay na kung totoo ang isang katangian ng bahagi, totoo rin ito sa kabuuan. Sa debate, madalas itong ginagamit. Minsan sadya, minsan hindi sinasadya, upang linlangin. Mugamit na gali nagfallacy gali, naginay paglilinlang. Upang linlangin ang tagapakinig o palitawin na tama ang isang argumento kahit mali ang lohika nito. Tatong TV. Mingon kong fallacy gali, nadyo ko ebidensya. Paano ito ginagamit sa debate? Halimbawa, pagtatangkang patunayan ng kabuuan gamit ang isang bahagi. Halimbawa, ito sample. May ilang pari na gumawa ng kasalanan. Ibig sabihin, masama talaga ang simbahang Katolika. Fallacy of composition na. Ano fallacy of composition man na? Dahil ang kasalanan ng ilang pari ay hindi otomatikong kasalanan ng buong institusyon. Sampulan tamog ko na kanang fallacy of composition. Si Judas kay apostol og traidor sa Ginoo. Busa ang tanang apostol traidor. Mo ni fallacy of composition. Si Judas gitraidor ang Ginoo. Therefore, tanang mga apostoles traidor sa Ginoo. Maunay fallacy of composition. Nanglitan. Si Apostol Pedro gilimod si Kristo. Therefore, tanang mga apostoles gilimod si Kristo. Mo na example sa fallacy of composition. Sayop yun ang reasoning. Dili ko mo kay wait lang ha. Dili ay ato mo sa kuan ka, ato mo sa lang ba na kay mga bata, adjud lang. Wait lang ha. Divine, ato lang mo sa kuan divine. Divine, ang phone ni Papa ha, dili na ibilin ha. Andre.
Nanglitan, napay-lain diri nga kuan po, napay-lain diri nga fallacy atong kutloon be. Ataglayan fallacy diri be, ha? Fallacy ha. Sa pay-lain diri. Nanglitan. Laing example. Kaning gitawag og loaded question fallacy. Something loaded question fallacy. A loaded question with fallacy makes an assumption and then ask the question given that assumption. Ang loaded question fallacy ay isang uri ng lohikal na kamalian kung saan ang tanong ay may nakatagong pagpapalagay na kung sagutin mo ng direkta kahit oo o hindi ay parang inamin mo ang isang bagay na maaring hindi mo naman talaga inaamin. Example, bakit tinotolerate ng inyong simbahan ang pagsamba sa mga rebulto? Bakit tinotolerate ng inyong simbahan ang pagsamba sa mga rebulto? Ito ay loaded question fallacy. Nga naman, ang tanong ay may presupposition o nakatagong paratang na tinotolerate nga ng simbahan ang pagsamba sa rebulto. Kahit ang aktual na turo ng simbahang Katolika ay hindi ito pagsamba, kundi pagbibigay galang lamang bilang representasyon. So, mutubag ang aron diha, wala man na mo gitolerate. Oo, gitolerate na mo, imo rang giangkon nga nagtolerate gid ang simbahan. Pero ang tinuod sayop na nga pangatarungan. Kay nganong magtolerate man ang simbahan, dili ang panudlo simbahan nga simbahon ang rebulto ingon nga Dios. Undili tahuron lamang ingon nga bala ang representasyon. Oh. Kung sumagot ka ng kasi, parang inamin mo na may pagsamba nga. Hindi namin tinotolerate, napilitan kang mag-defense sa premise na hindi mo naman inaamin mula sa simula. Sa debate, ang loaded question fallacy ay isang madulas at mapanlinlang na taktika. For example, tagana mo lang example sa kanang loaded question fallacy. Mingon ng kontra. Muhunong na ba ka sa imong pagpamakak? Yes or no? Ana, muhunong na ba ka sa imong pagpamakak? Yes or no? Is kumutubag ang karog yes, imurang giangko nga namakak gyud ka. Umingo karog no, imurang giangko nga namakak pud ka. Mo ni tawag siya fallacy of loaded question. Nga naman, bisag asa kadagan imurang giangkon nga namakak ka maski nang tinuod wala ka namakak. Muna yung example sa loaded question fallacy. Lahat ito pagkita ni mga kuha nga ano na fallacy na siya. Ayan. Non sequitur fallacy. Di mo ba Tatoy TV. Dili ko pataka og sulti kung wala ko ipriba. Ubit ang mga hadlok mo matubang sa ako kay inyong mga taktika dili mo bra. Di man ko mingog fallacy ug wala ko'y priba. O na, non sequitur fallacy where the conclusion does not logically follow the premise. Ang non sequitur fallacy isang uri ng maling pangangatwiran kung saan ang konklusyon ay hindi lohikal na sumusunod sa mga naunang pahayag o premise. Sa Latin, ang non sequitur ay nangangahulugang it does not follow. Halimbawa, wala sa Biblia ang salitang purgatorio, kaya hindi totoo ang purgatorio. Yan ay non sequitur fallacy. Non sequitur ito. Ang hindi pagbanggit ng salita ay hindi otomatikong nangangahulugan na wala ang konsepto. Maraming doktrina, halimbawa Trinity, ay wala sa Biblia bilang salita, pero nandoon ang konsepto. Halimbawa number 2. Ang mga Katoliko ay... may tumatawag. Okay, tanggapin ko muna to. Hello? 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 Sa muni, ito yun, hanya lang ha, ito sa iyon, be. Sa iyon, wait lang.
Ayun lang. Hello? Hello. Tingog. Hello bro, tingog bro. Kay, di ka na ako madungo bro. Lang ha. Ay, madungog na ko ni. Hello? Hello? Hello. Yung tingog. Hello? Nawa, gali mo tingog ba ha? Hindi ka mo tingog, walungon ako. Tugaw panawag niya, di mo tingog panog hello. Ano panawag na ako, di mo maningog? Oh. Pati pa dayon. Siya sabutan na Tato TV. Di ko musulte o wala ko'y priba. Oh. Pati pa dayon na. Ito pa kita ang pagbasa ka ng kuan. Pagbasa ka ng mga different types of fallacy. Sa palain dire. Nung sa non-sequitur, nung non-sequitur. Andrea, halimbawa number 2. Ang mga Katoliko ay maraming mahihirap na miyembro. Kaya, mali ang kanilang pananampalataya. O, ang tawagan na gihapon, kanang ang walang logical na koneksyon ng economical na estado ng mga miyembro sa katotohanan ng aral ng kanilang relihiyon. Muna itawag siya og non sequitur, it does not follow. It does not follow. Ano siya ha? Halimbawa, number 3. Ito, number 3. Ito yung kadalasang ginagamit sa mga tinuuhan. Yung sila. Bakit hindi na lang kayo magbasa ng Biblia? Kung talagang totoo ang pananampalataya ninyo, dapat hindi na kayo gumagamit ng katekism. Oh. Ito ang kadalasang ginagamit ng mga Protestante para mag-Bible alone ng Katoliko. Isa ring non sequitur dahil ang paggamit ng katekism ay hindi nangangahulugang hindi ginagamit ang Biblia. Walang direktang ugnayan sa ipinapalagay na konklusyon. Sa debate, ang non sequitur fallacy ay parang argumentong may saysay pakinggan sa simula, pero biglang tumalon ang konklusyon. Ginagamit ito upang magmukhang tama ang isang punto kahit walang sapat na lohikal na pundasyon. Ang mahusay na debater ay marunong mag-cut off agad sa ganitong pangangatwiran at ibalik ang usapan sa tamang konteksto. Nya. Palag mo. Ha? Palag mo? Palag mo. Dili ko musulte o fallacy o wala ko'y pruweba. Actually, gitun-an ako ng different types of fallacy. Wito na makaila ko sa inyong pangutana. Kaya kamo magtunog cross-examine, inyong mga gipangtun-an nga mga cross-examination, puro fallacy. Para ninyo, logical na siya. Pero in reality, it's not logical. Fallacy gali, invalid argument. Invalid argument means illogical. Okay? Ano na siya? So, dapat magtuon tag Biblia, dapat ka mauta, musabot sa atong gibasa. Ingon dili si Nida Rehas, good food bro, dyan do na abay exorcism na pare sa Jensan. Sa Jensan, muraw. Wala mong kabalo siguro kung naaba. Kung naa, dili siguro kayo active. Di siguro kayo active. Pero nga kung naibaluan na ay deliverance ministers dito, sama nilang, sa tuntuhan na to, nalimu ko sa, brother, nalimu ko sa nga na to niya. Pero murag gipahunong sila sa bishop karon. Una ko naibalaan niya, pahunong sa bishop karon, yung kay murag ang bishop, di mo siguro murag dili mo tuwan ng mga barang, mga ulam, murag ano ko naibaluan ako. Di lang ko sigurado. Pero nasa exorcist ito, dili siguro active, dili sama ka active dire. Okay, good pa yung Jando from Nida Rehas. Ingon dire si Kuan, si Eulalia Galario, siya man ang pangulong. Ingon si Orlan Serdana, ako GPM bro. Naaro siya GPM ko no sa GPM man niya. Okay, sabi niya.
Sang lilion ning gikahatag diri ha. Atosang i-download sa daan para natay idea. Oy. Naman siya gisend god. Ito sang i-save daan yang gisend. Okay, and then X. Arita karon sa pagbasa sa iyang gisend. Kung saan basahon ning gisend ani ha. Wait lang. Dato sa downloads. Okay. Gikan ni kang Meta AI. Nakuha niya kinigikan kang Meta AI. Para ingon dire, sino ang nauna, ang Catholic Church o ang SDA? Ang Roman Catholic Church ay nauna sa Seventh-day Adventist SDA Church ng maraming siglo. Kasi sa ng Katolika, ang Katolika ay nag-ugat sa unang siglo ng Kristyanismo na may tradisyon na nagmula kay Jesus Christ at sa mga apostol, particular kay San Pedro na ituturing na unang obispo ng Roma. See? Unang obispo ng Roma. Dinaagi di ay gibutang si Kristo sa iyang iglesia nga Santo Papa. Kay first bishop man gyud sa Roma si Apostol Pedro. Ang simbahang Katolika ay lumago at naging isang pangunahing institusyon sa Europa noong gitnang kapanahunan. Kasi sa ng SDA, ang SDA Church ay sa kabilang banda ay nagmula sa ika-19 na siglo bilang bahagi ng Millerite movement. Ay, sulpot naman sa Millerite di ay. Sulpot naman di mo sa Millerite sa Estados Unidos. Ang kilosang ito ay pinangunahan ni William Miller na nagpropesiya tungkol sa ikalawang pagdating ni Jesus. Matapos ang Great Disappointment noong kabalo mo ni Great Disappointment. Kaning Great Disappointment na nagna si William Miller ani nga moabot ang Ginoo sa October 23, 1844. Unya ang mga tawo tuog yun ang mga members sa Adventist kay propeta lagi ni si William Miller. So nagpagagabi gaatang na. Moabot ang Ginoo. Lima kinabuntagan mo noon. Ano? Og mata. Sato Brad. Brad, good morning. Sining gawas. Gawas ang laway ni Inday. Laway. Asa may ato, Brad? Ingon ito na Brad, buntag na ba ya, Brad? Buntag na. Naging adlaw, buntag na. Asa na, Brad? Wala madayon ang giingon ni William Miller. Ha? Ngaon sa? Maabot ko ng Ginoo. Madayon, Brad. Kasi iya mag-iingon na nga maabot ng Ginoo. Siya rin giingon lagi. Huwag mo madayon, saan naman na? Nya! Sama na yun. Ay, bay, dismayado ko, bay. Disappoint ko, bay. Grabe, bay. Disappoint ko sa ngatanan, bay. Disappoint ka? Nya ako, di ka mangutan na. Ikaw, ba sama ka, bay? Pastang disappointa. Yung saman. Di mo din siya sinugo sa Ginoo, dem. Hawat at diregi. Piki ang tawanan, eh. Siya dismayado ko, bay. Piki ang tawanan, bay. Hawat, bay. Paano maawa sila? Kay na dismaya. Mo na gitawag diha karon the Great Disappointment. Dagang na dismaya niadtong 1844. Ang mga pinuno tulad ni Joseph Bates, James White at Ellen G. White ay nagbigay ng ikalawang pagdating ni Jesus. Matapos ang Great Disappointment noong 1844, ang mga pinuno tulad ni Joseph Bates, James White at Ellen G. White ay nagbigay ng direksyon sa pagbuo ng SDA Church na opisyal na naitatag noong Mayo 1863. Straight to the point. Natiyaw mo na, nagsugod na di ay 1863.
Pagkakaiba sa pagitan ng dalawang simbahan. Edad. Ang Katolika ay may halos 2,000 taong kasaysayan. Habang ang SDA ay may humigit kumulang 160 taong kasaysayan. Layuag biya, oy. Ayuig biya. Unyang mingo na ba sila? Nga sila ko nung tinukod sa Ginoo, Layuas, tang layuas biya, 160 niya ang Katoliko, moabot ang 2,000 niya sila, 160 lang gyapon. Manggay nakatunga. Hindi katunga. Doktrina. Ang Katolika ay may malawak na tradisyon ng teolohiya at mga sakramento, samantalang ang SDA ay kilala sa pagtutok nito sa Sabat. Sige silang bantay sa Sabado. Pero sige supak sa ikawalong sugo, Exodo 20:16 kada adlaw ginasupak. Kaya nag-focus lang sa Sabado. At sa mga turo tungkol sa kalusugan at paghahanda para sa ikalawang pagdating ni Jesus. Sa buod, ning buod gali, kung anong buod, kanang sakit na tibukan. Sa buod, ang Katolika ay nauna sa SDA ng maraming siglo. At ang dalawang simbahan ay may malaking pagkakaiba sa kasaysayan, doktrina, at praktika. So muna ito ang preba na to nga ang kunang kuning is day sila kuno tinuod nga church pero 160 years old naman di ay. Di mo maulawan na kunang kun mo tinuod mo nya 160 years old naman di mo. Wala mo katunga sa mua. Sa lang naabot mo sa 1,000 okay na gukod na. Sa 1,000. Nya kami mo 2,000 na hapit me. Nya palig-alig mo, sukol-sukol mo na mo, ngangalang mo. Puro lang na inyo supak-supak ba? Supak-supak, lingaw-lingaw sa kaugalingon. Di na mao. When we speak about the truth, you must be focused. You must pay attention. Dili ka mulaban sa imong iglesia kung nahibalukag bag-ura na misulpot. Kun-angkon. Dia. Kun-angkon biya mo ang alamag ang kun-angkon mo. Ingon si Jolene Conde Sobradil, Katoliko gibutangan og papa kay wala sila ginikanan. Di po na mao. Ang meaning sa papa, Pope. Binisayaan ng Pope, Papa na siya. Papa, Pope. Sa may Tagalog sa Pope di ay. Nga. Tangan siya Pope, Bishop of Rome. Mo na siya. Nganong gitawag siya og Bishop of Rome? Kay nagbutang ang Ginoo og katawhan dito sa Roma. Wala mo kabaluan na. Atong basahon kay mo kabasa na di ay. Na sa Roma 1:7. Atong basahon ha, ingon dire. Bosa gisulatan kong kamong tanan nga taga Roma nga gihigog mao gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Aron mahimong iyang katawhan. Dili pareha ni Norberto Pamisa nagbasa-basag Deuteronomy wa sila labot. Nagbasa-basag Ezekiel 20, wala gihapon sila labot. Nibasag Revelation 14, samot, wala sila labot kay walay santos nila. Basta hindi malasag yung mga sabadista yun. Wag mo. Ibiyaan, gate mo gali kay mga wala mo iklaro. Diyan ta mo wa mo klaro nya pabili ng mo diha sige bahala mo inyo ang desisyon. Ingon diri si Rowe Lino, loy kayo sige rag asa mabasa mura ni silag bakak nga giantiparahan aron mahimong green ang sagbot. Si buta na asa mabasa. Labog ihatag asa mabasa ari sa King James basaha. Ningon maligog sa King James. Kaya kung sa King James pa na siya, ang King James akong ihatag. Kung King James pa na siya, dapat ang King James akong ihatag. Nya wala mo sa King James. Ano ito ba ka sa King James mangita? Bita, gito nga na utok ba?
Nanglitan, asa akong cellphone. Asa akong cellphone. Alam nga, yata na ka sa pika syudad. Asa akong cellphone, Michael. Asa akong cellphone. Alam yung may garon on the other city. Other side of the city. Di po na mo. Hasta sa iyo pa. Asa akong cellphone. Ihatag ni mo asa akong cellphone. Ay, dili. Michael, asa akong cellphone. Yung Michael, on your room. Dili ko diya ato ko sa pika syudad. Nasa pika syudad o wala? Yung si Michael, not in the other side of the city. It's in your room. No. Akong gusto sa pika syudad. Napika syudad akong cellphone, mawa. Mas Michael, wala man dito yung cellphone. Yung hindi ko, wala dahi akong cellphone. Wala dahi akong cellphone. Naingon ana nga matang sa hunahuna, sayop yung kay na. Yung sayop ana. Straight to the point. Straight to the point. Ingon dere si Marvin Gulani, Bro JD, maayong hapon na ay member sa SDA nga nag-ingon, undangon na daw ang debate kay wala na daw sila mabautismuhan. May pag-undangon nilang ilang debate. Ano man sa ilahang debate, puro sila create sa ilahang mga hallucination. Wala sila debate nga kanang makaingon tabangan na agyo'y prinsipyo. Wala sila. Nanglita, sa mula itong debate sa Cagayan de Oro. Ato Cagayan de Oro nga debate ha? Amatud-an sa SDA nga ang katumanan ko no sa Daniel 7:25 mo kuno ang Romano Katoliko. Base sa kinaiya. Nga kinaiya sa gingon sa Daniel 7:25 mulutos sa mga santos. Ang utana ko, kinsa man nga santos ang gilutos sa Romano Katoliko. Ang giyatang ni Jerry Laig, mga Hudiyo, mga Muhammadan. Sa tuig nga gilutos kuno ang mga Hudiyo, mga Muhammadan, naa day mga santos adto. Makahatag baka ingong mga Hudiyo, mga Muhammadan, kala mong Muhammadan? Muhammadan gali mga Muslim na labaw ng walay santos. Matud ba nimo mga Hudiyo? Makahingalan ka ba kung kinsaan ng mga Hudiyo ang gi-recognize nga santos nga gilutos sa Romano Katoliko? Ingon si Jerry Laig, di ko kahatag ngalan. Grupo may akong mahatag. Nya sa grupo nga imong giingon naabay na santos diha. Wa po siya ingong nay na santos. Wa mo kay ingong nay na santos. Ang ako lang yatag ang grupo. Aron ning puli si Reynaldo Condino. Ingon si Condino, ay walay santos gilotos. Nalimot mo sa gumbursa? Sa ato pa ang gumbursa mga santos sila nga gilotos. Sakto ba? Ingon na po si Condino, ay dili, mga Romano Katoliko man sila. Ni Bakboy ragkalit. Sa ato pa, katong gumbursa nga gilutos mga Romano Katoliko sila. Ha? Ingon din siya. Gilutos sila kay di naman nila nyo kauban. Ingon si Dilag, di naman nyo nakauban. Asa bas di naman nakauban? Di na nyo nakauban kay nakonverter na sa Adventista. Asa mabasa nga ang sa history nga ang gumbursa na converter sa Adventista. Sa itubang Jerry Laig, wa makugaingon nga nana sa history. Imong gigamit ang among libro, di gyud na mo pabor ninyo, ari gyud na pabor na mo. Nya ang libro nila wala ra ba nagsulti ra ba dito gumbursa? Ang ilang libro si Santa Ana. Gipalakol sa liyog siyang persecutor, Saint Anna. Saan si Santa Ana? SDA din na nga Katolikom na. Ingon ka na converter sa Adventista, namatay ang Gomborza 1872, naabot ang SDA sa Pilipinas 1906. Pangutana, asa mabasa nga human sa pila ka tuig ning gawas ang Gomborza sa ilang lubong og nagpabautismo sa Adventista. Wa na si Jerry Lai, ganganga na lang.
Unang dili gyud maayo nga magpadayon ng SDA silang debate nga naman puro na sila hallucination. Sa debate kagayan di Oro ni atong bago lang matong March 30 lang nga debate mo orga po naitabo. Si John de la Peña, mga to John de la Peña, ako'y affirmative. Kung akong putol-putol magbuot, baday ka. Unya akong giawat kay, sige, lami na, affirmative kita magbuot. Ako putol-putulon, ano magbuot, magbud sila. Sakto na, akong gihimo. Sa diyang gihimo na ako, nireklamo si Alado, nga anong imong putol-putulon, nga imuhang tima o sa mana ka-sentence. Pagkaway giklaro. Nya sa debate ni Rinyan ug ni Rosby, Rinyan gamit og kanang komentary. Nya ko gamit og komentary. Suko na pud si kuan na pud. Si Alado, nasakpan ra komentary ang gibasa dili bersikulo. Objection moderator. Si John de la Peña kanina, yang tema yung giputol-putol. Unya si Rinyan ni gamit og referensya. Nganong ako'y mugamit sa ilang gihimo, nganong mo reklamo man siya. Sa ingon ni Alado, objection moderator, ayaw na pila, wala na ilabo. Maayo rapod nga hunungon nilang debate nila eh. Instead nga itudluan ang tawo og unsay maayo, gilibog-libog nila hinuog sa mut. Laliman mo, gumbursa, gipatay sa Katoliko kay na-converter sa Adventista? Asa ka mangita ng katarungan na? Even in his wildest imagination, never nahitabo nga ang gumbursa gipatay kay na-converter sa Adventista. Kanang may grabe kayo. Mo nang mayra po pahunungon ng mga SDS lang debate, mga wamoy nada. Wamoy nada. Ang tao imbis makakat-on, masukulin ng mga tao nila kay grabe kabot-boton. Gumbursa gipatay ka na Adventista. Asa ka mangita na? Grabe oy, ako sus kay ingon jud ko atog luoy gimakmaka ng mga SDA. Nya pag ulit nila, sige ingon nila. Daog me! Wa kapulpog ang Katoliko! Grabe! Ala, claim lang mo ginyo di ay. Pero ang mga tao to nakasabot. Nya mga tao nangasuko pagid sila ha. Kato may pinaka-worst nangasuko ang mga tao sa ilaha. Nangasuko. Ang mga naglantaw nakasabot. Nagdebate ang duha ka side. Ang Katoliko muna-munang paningkamot sa Katoliko ipagawas ang realidad. Ang SDA puro hallucination gipagawas. Ang mga tao nakasabot gipangasab-an sila. Masingon jilag, ay sapot mo kasuko na mo. Alam ko mo kasuko. Alam nga malipay sila nga inyong mangipang-ilad. Suko gyud, perting sukuha sa mga tao sa Cagayan de Oro. Aliman mo ana, nagpasing ulan para lang mahuman ang debate, nagpasing ulan sila. Puso kayong ulan, naglantaw ra gyapon sa debate. Kay gusto nilang makita nga mutug-ag tinuod ni mga sabadistahan eh. Pero ang nahitabo, ang gipang sulti, puros hallucination. Grabe. Grabe. Puro hallucination. Nya karong gabi na debate karong gabi, ambot lang kag madayon ba? Kasi kugnahan sige na po panghagit na pod. Bro, dayon ta ugma bro. Pagkaugma sa gabi di labon mo dayon. So karong gabi, mga ano po karong gabi kay atong i-prepare ang kuan, ato i-prepare ang dilibyan ako cellphone di ba ha? Kay mawala na ako cellphone ha. Dilibyan na cellphone papa ha. Nya karon gabi kay na may scheduled dance overio sa iyang topic. So akong hulman niyang oras kay may debate kami duha ni kugnahan. Pamatud-an niya ang Iglesia ni Cristo nga iyang gipasakupan hinukod ni Cristo. Muna iyang tema. So tanawon tag maproba na niya unya nga iyang gipasakupan tinukod ni Cristo yung sa pagtukod ni Cristo.
Oo, nya di na tayo dito bukuan na dito mo kuna-una na kay basi makasabot nagbisaya lisod kayo. Yung andere si Juan Sinida Rehas watching from Valencia City, Bukidnon. Abi na ko Valencia, Bohol. Okay, Severina Lapez, Adjong Palis Bro, JD watching. Ingon si Marco Tara, kitang mga Katoliko magtuon jud tas Biblia ug magbasa pudta kasaysayan kay kitara iglesia nga may connection sa Dios. Dagan kaayo ron nga mga protestante nga nagbalay-balay ron aron manguha og himuon nila og membro. Ingon si Elmer Facon Mata, salamat brother sa pagtatanggol ng ating inang simbahan. Sige, itatry ko simula bukas ng umaga, alas 6 ng umaga, magla-live ako sa YouTube channel ko, Bro Jando Alabado TV. Naway tangkilikin din po ninyo, paki-subscribe din po yun, takilikin nyo mga video doon, mga talakayan ng mga nandoon. Paki-view din po. At sisikapin ko po simula bukas alas 6 ng umaga, magla-live ako every 6 AM. Bakit 6 AM? Kasi tulog pa si Divine, tulog pa si Sainara, tulog pa si Michael. So sisikapin ko by 6 AM makapag-start na ako dito sa studio by 6 AM. Okay? Ingon diri si Kuan, si Luigi Anthony Playda, tinuod bro, hapit ko brainwash sa mga bakak nila pero tungod sa mga safety sa dihang naminaw ako sa mga debate safety wa ko ni dayon sa misakop sa ilang pundok, tinukod lang sa tao. Ojin, greetings bro, mag-attend mo og CFD convention bro, wala gaingon si padre nga mga tumiugma, di ko sure. O mga guys, si padre nga mga tumiugma. Okay, Bong Finlock, magandang hapon po sa mga kapatid. Christy Siarot, good PM bro JD, unsa gani nga olive oil ang gamiton? Pure olive oil. Okay, Bro Gerard, din para ko yung Marco Tara, may connection kayo sa Diyos. Sabi mo, ito tanong ko sa iyo, ang ano tawag sa iyo, Katoliko, Kristiyano? Oh, ayan, fallacio false dilemma pud na. Oh, prove na to nga fallacio false dilemma na siya, ha? Oh, niya. Oh. At ipakitaon nga fallacio false dilemma na siya. Sige, sige, pakita mo ha. Aka na siya fallacio false dilemma niya. Sige, ano? May nagtanong sa akin kung ano ba daw kami. Katoliko? Katoliko o Kristiyano? Katoliko o Kristiyano? Isa ba yung uri ng fallacy? Uri ng fallacy. Timanin nyo ang tubagan niya fallacy o false dilemma ni. Isa ba yung uri ng fallacy? Sagot. Tubag. Oo. Maaring may fallacy sa tanong na ano ba kayo, Katoliko o Kristiyano? Ito ay isang uri ng fallacy na tinatawag na false dilemma. Straight to the point. False dichotomy o false dilemma. Ito ay isang logical fallacy kung saan ang isang tao ay nagpapakita ng dalawang pagpipilian lamang na parang hindi pwedeng sabay o wala ng ibang opsyon kahit meron naman. Bakit ito fallacy? Ang tanong ay parang ipinapahiwatig na hindi maaaring maging Katoliko at Kristiyano ng sabay, na para bang magkaibang relihiyon ng Katolisismo at Kristyanismo. Pero ang totoo, lahat ng tunay na Katoliko ay Kristiyano. Pero hindi lahat na nagpapakilala ng Kristiyano ay Katoliko. Ang Katolisismo ay pinakaunang sangay ng Kristyanismo. Mula pa sa panahon ng mga apostol. Oh, baka sabihin naman ni Tatoy TV, pag hindi masagot, fallacy ka agad. Oh, si ChatGPT na mismo. Ang ChatGPT na mismo ang nagsasabi sa iyo, Tatoy TV. Ha? Na yung tanong mo na yan, ano ang tawag sa inyo, Katoliko o Kristiyano? Yung tanong na yan, ang tawag dyan, fallacy o false dilemma. Oh, huwag mo sabihin sa akin na
pakunwari na naman ulit na pag hindi masagot, fallacy ka agad. Hindi ako ganyan. Hindi ako ganyang uri ng tao. Pag sinabi kong fallacy, talagang fallacy yan. Di ano, totoo ang sinasabi ko. Na yan ay isang fallacy of false dilemma. O ano, pakunwari ka pa. Wala ka pa rin, wala. Ha? Bro Gerard. Tatoy TV na noon. Bro Gerard ay. Mali talaga ang mga reasonings ninyo. Pag kayo nag-aral ng mga pagtalakayan, puro fallacy pinag-aaralan nyo, kaya mga bopos kayo. Bakit? Kabubuhan kasi ang fallacy. Kaya nga tatawag na, logical fallacy. Ano yung logical fallacy? Illogical ang meaning yan. Oh. Unang siglo, anong batayan mo, iho? Sitas, sagutin mo, tanong ko sa'yo. Saan mo nabasa na ang Katoliko ay lumitaw noong unang siglo? Michael, will you please give me that Bible on the table? Under the black square. Under the black square, that book under the black square. Give me that. Oh, kana. Give me that. That yellow Bible. Okay. Give me that one. Give me that one. Okay, give me that one, ha. Give me that one. Okay. Oh, yeah, I know it's heavy. Settle ni Bro Gerard. Unang siglo, anong batayan mo, iho? Sitas, sagutin mo, tanong ko sa'yo. Saan mo nabasa na ang Katoliko ay lumitaw noong unang siglo? Basa! Eto. Eto. Basahin ko dito? Basahin ko dito, ha? Sige. Para makita mo. Ating basahin sa John chapter 10 verse 16. Sabi niya, basa iho. Basa daw. Basahin natin. John chapter 10 verse 16. Ang sabi dito, and besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me, and Jews and Gentile shall be one Catholic Church. Straight to the point. Ano daw? Shall be one Catholic Church. Straight to the point. Ulitin ko ulit. Shall be one Catholic Church. Straight to the point. Under me, their only universal head and shepherd. Oh, Bro Gerard. Binasa na, Bro Gerard. Paano ngayon yan? Ang tanong, nagtanong ka ha? Saan mababasa? Eto. Dito mababasa, Bro Gerard. Dito mababasa, Bro Gerard. Ito ay paraphrase on the New Testament by Richard Baxter. Oh. Dito mababasa, Bro Gerard. Ano ka ngayon? O gusto nyo pa? Isa pa. Ito pa. Kunin ko muna itong isa dito. Isa dito, ha? Ito siya ay 1611 King James Version. Okay? Wait lang. Ayusin ko muna kasi baka malaglag yung laptop sa ibabaw. Yan. Ito, 1611 King James Version. Ayan na. 1611 King James Version. Bible talaga to. Babasa ako ha ng 1 John chapter 4 ha. Sa 1611 King James Version. Okay, 1 John chapter 4. Basahin natin to. Tanong ka kasi saan mababasa eh. Bibigyan ko kung saan mababasa. Huwag kang maghanap sa hindi mababasa ha. Sahin ko muna ha, tapos pakita ko sa screen. He warned them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith, and by many reasons exhorted to brotherly love. Pakita ko sa iyo. Pakita kay Bro Gerard. Ayan. Lakihin natin. Ayan, Bro Gerard. Ayan, Bro Gerard, ayan o. Kita naman yan, o. Kita naman yan, o. Ayan o.
Oh. He warned them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith, and by many reasons exhorted to brotherly love. O ayan, Gerard. O, huwag mo sabihin sa akin na hindi Biblia ito. Huwag mong sabihin sa akin na hindi Biblia ito. Ano yan? 1611 King James Version. Huwag mo kong hanapan ng ibang version, ha? Maghanap. Sabi mo kasi, tanong mo kasi, saan mababasa? Kaya ibinigay ko kung saan mababasa. Okay? Saan mababasa? Binigay ko na. Tignan mo, Gerald, ha? O ano, butata ka, no? Gerald! Ano? Butata ka? Ano, Gerald? Muhirit ka pa? Ama? Muhirit pa ka, Gerard? Oh, butata na ka? Sabi mo, ha? Saan mababasa? Pakibasa, iho. Straight to the point. Binasa na sa'yo. Huwag mo kong hanapan ng hindi mababasa. Ito problema sa mga mga protestanting ito. Tatanong sila, saan mababasa? Binigay mo dito siya mababasa. Ay, wag dyan. Doon sa doon sa gusto ko. Doon sa Wawa naman. Wawa naman. Okay. 1 hour and 21 minutes na yung nagamit ko. So, abangan po ninyo, ha. Ako'y magkakandak ng para bang Bible study, no? Pero gagawin ko yan ng madaling araw, mga alas 6 ng umaga. Para sigurado ako, tulog pa si Divine, tulog pa si Sainara. Tulog pa si Divine, tulog pa si Sainara sa mga oras na yan. Okay? Para continue yung aking pag-topic sa topic natin. Syempre, magsisimula ako sa sa True Church. Isa-isayin natin yung mga katanungan, sasagutin natin mga katanungan ninyo. Live ko po yan sa YouTube channel ko, to sa Bro Jando Alabado TV. YouTube channel ko lang yan nila live. Para mapanood po ninyo. Abangan po ninyo yan. Simula po yan, hanggat kaya, araw-arawin ko tuwing alas 6 ng umaga. Araw-arawin ko, tatry ko yan kasi sa mga oras na sigurado ako tulog pa si Sainara at saka si Divine. So, hindi ako ma-istorbo niyan. So, continue lang tayo. At titigil lang ako pag dumating na si Sainara tapos iniwan sa akin si Sainara, hanggang doon lang ang ang programa ko. Okay, so babay na tayo. Bro, mangutana lang ko fallacy question ba kini akong pangutana. Pangutana, kung si James White ang pastor sa SDA niya atong 1863, kinsa ilang pastor niya atong 16th century sa panahon ni Martin Luther? So, tapos tanan, ha? Kung fallacy ba na, ha? So, sa pangutana, kung fallacy ba na, wait lang. Okay? Dito. Kung ang SDA, ano yung tanong na kanina? Balikan ko, wait lang. Kung si James White, eto to, ha? Okay, copy ko muna, tapos tanongin natin. Martin Luther, isa ba itong uri ng fallacy? Uri ng fallacy. Okay. Napakagandang tanong mo at oo, may taglay itong fallacy. May taglay itong fallacy, ha? Ang tanong na kung si James White ang pastor sa SDA noong 1863, kinsa ang ilang pastor ni adtong 16th century sa panahon ni Martin Luther? Ay isang uri ng fallacy na kilala sa logic bilang
anachronistic fallacy o mas kilala sa tawag na anachronism. Ito ay ang paglapat ng isang konsepto o ideya, pamagat o institusyon sa isang panahon kung saan hindi pa ito umiiral. Nganong mangutana man ka sa panahon sa 16th century nga 1863 pa man sila gasugod. So di ka pwede mo atras sa panahon nga wala pa sila ga-exist. Kaya wala pa sila ga-exist, natural, wala sila pastor dito. Yung mangutana kag nana pa sila pastor panahon ni Martin Luther nga 16th century nga 1863 sila gitukod. Ang tawag ana anachronistic fallacy. Bakit ito fallacy? Kasi ang tanong ay parang nagpapahiwatig na ang Seventh-day Adventist Church ay dapat meron ng pastor noong 16th century. Gayong itinatag lang ito noong 1863. Wala pang SDA noong panahon ni Martin Luther. Kaya ang paghahanap ng kanilang pastor noong 1500 ay parang paghanap ng cellphone noong panahon ni Rizal. Hindi applicable, hindi historical. Isa lang yung nakita ko na si Jose Rizal may hawak na cellphone doon sa pelikulang Okay Cafe Rico. Doon sa pelikulang Okay Cafe Rico, doon ko nakita si Jose Rizal may dalang cellphone. Naiwan yung cellphone doon ni Inting Cabisote sa kay Jose Rizal, kaya nung siya ginawa ng imahe doon sa Laguna, yung imahe niya may dalang cellphone. Pwede ring ito ring bilang loaded question fallacy. Ito ay tanong na may naka-embed na maling assumption. Ang assumption ay dapat may SDA pastor noong 16th century. Mali na agad ang premise. O reductio ad absurdo, ginagamit minsan sa pangungutya. Kung ito ay tanong na ginamit upang ipakita na wala silang pinagmula noong early Christianity, pwede rin itong gamitin sa reverse upang ipahiwatig ang kahinaan ng isang relihiyon o sekta. Pero kailangang maingat itong gamitin para hindi maging sarcastic. Sa buod, oo, fallacy ang tanong na yan. Ang anachronism ay pinakabagay na tawag dito sapagkat ini-apply ang isang ideya gaya ng SDA pastor sa panahon kung kailan wala pa ang denominasyong yon. Ayan. So, wala pa. So, ibig sabihin, fallacy gina siya. Ang tawag na anachronism fallacy. Anachronism fallacy ang tawag na. Kaya nga nung ngita magpastor sa 16th century, nga wala pa man sila matukod na atong 16th century. Okay, no? So, muna siya. Ingon din si Elizar Bolala. So, ibig sabihin, hindi pa talaga umira lang SDA kahit sa 16th century. Wa pa yun. Wa. Wala. So, muna siya ha. Si Gerald siguro, wala na to ni si Gerald, kinabutata na si Gerald. Next time, muna, dapat inganin siya, Tana mo asa mabasa niya, natubag bitaw. Ayun, nagpaangitay paagi nga, the next time, gana na mabasa. Ayun nga na. Sa, pag naay nabasa, mo na siya. Ano pagitag paagi nga, kinahalan next time, mangutana ka na, mulutaw na nga walay mabasa. Di na mao. Sayop kayo na. Kung naay mabasa, na ay mabasa. Ayan ang mga kagarog, next time, inig atubang na magbalik, siguro doon na kung ako mangutan ako ba na ang tubag wala, gawin mabasa, di na siya mao. Nagpakilal lang yun na nga wala ka nagsik sa realidad, wala ka nagsik sa truth. Ang imo lang siguro ana lingawon imong kaugalingon na to ana wala nakatag, to ana wala nakatag. Di na mao. Sayop na. Magtuon tag Biblia, dapat based on reality kita. Based on reality, dili pwede nga based sa atong imagination o hallucination. Di na siya pwede. Okay, naabot naman ko og 1 hour and 32 minutes. So, dili ako putob. Ako paning kamutan. Try gina ako sa panahon nga wala pa nagmata silang divine nagsaynara mag-live ko sa akong YouTube channel. Ang akong YouTube channel kay Bro Jando Alabado TV. Pakipunta mo ha. Punta mo sa akong YouTube channel na ako. Wait lang.
ang akong YouTube channel. Akong YouTube channel. Wala ko yung browser dali. No, sa bitaw. Browser. Okay, wala gila kay browser. Ay ko karon sa Chrome. Yan. So, na to dire. Okay. Na. Okay. Muna akong YouTube channel na ako. Open taog YouTube. Nga. Open taog YouTube. Dayon. Are ko. Araw. Muna akong YouTube channel na ako ha. Bro Jando Labado TV. Na ani mga videos din nga gipang uploads na ko. Ana. Diri atong mga ipang isugutan. Kay ang Facebook after 30 days. Ilan may pang delete. So na-diri atong mga videos na to na yung mga uban diri mga premiere videos na ako diri sabot premiere videos gali wala na ko na play sa YouTube sa Facebook diri lang direkta sama ning putulan ng dila. Anin term putulan ng dila nakaibang hamon ng isang SDA member kay Jando Alabado putulan ng dila. Wala na ko ni gi-upload sa Facebook nara ni sa YouTube. Na ano pa sa ba dito kaning kuan kaning sa butulay na to kaning klaro ang pagkatalo wala ni sa Facebook na post na ara ni sa YouTube klaro ang pagkatalo wala ni siya sa Facebook na sa YouTube ni o kaning putulan ng dila SDA gihagit ko og debate yang gusto putulan ko ng dila nang kondisyon siya. Yang gusto nga kondisyon sa ako is dapat kuno daw na kuno kondisyon ang mudaw sa debate. Okay, usa may kondisyon nimo unang-una ang moderator mo decision kasi daog sa pilde. Sige, may problema, wala kay mong gusto ka. Sige, okay ko ana, wala ko problema na. Ikaduhang desisyon ang ideklara sa moderator nga pilde kinahanglang putlag dila. Ayo ana. Mapilde ka sa kuha. Yung siya, kung mapildi ko sa imo, ako mismo putol sa akong dila. Nalabaw na din ako mo. Paala ka diya. Ako pala'y initan sa mong pamilya. Ako pala'y pasangin lang tungod sa tuwang debate na di nakaka-istorya og tarong, di nakama-istorya og tarong, di nakakakanta, nag-antos ka, di ako pa hinungdan. Ay na lang ay. Ay na lang. Anang ako na lang gibalibaran dili na lang ko ana pangitag imuhang katalakayan ayaw na lang ko nga musugot magpinutlanay mog dila kay in kaso maputlan kag dila katungod kay ikaw may napildi at least dili ako maoy banatan sa mong pamilya nako niya so wala na sa Facebook naka-upload sa YouTube ra putulan ng dila lima ka putulan ng dila na sleepy na ka. Dili sa tama sleep. Kaya nga naman, dugay na po ka mumata. Umata ka, alas 8 na po sa gabi O niya, problema na po ka patulgon. Problema na po ka patulgon. Divine? Sana. Di sa ka matulog. Puroro. Di sa ka matulog. Unya na lang ka. Rice sugar. Countag rice and sugar. Isa ka matulog ha. Unya lang gabi matulog ha. Siguro iniguman na to ka ng kuan ha. Dinner ha. Mantog dinner ha. Lagi tubig. Unya rin tami sleep ha. Kay sleep ka karon. Problema na buka patulgon unya. Katulog ko gabi, alauna na kapin, kay wapa ka natulog. Sige, kuwag tubig. Tara. Divine. Tubig. Dili na matulog ha. Unya na matulog ha. Mga 8 PM. 8 PM tulog ka. Okay? Sa karon dili sa ka matulog, pero ato ka taas matulog ha. Ano lang ha? Sige. So, ingon diri si Kwan. Ingon diri si Sokay Garpol. Hello baby divine. Ingon this. Kini bro.
Fallacy question ba kini pangutana? Sa panahon nga Methodist pa si Ellen G. White sa una, tagay daw ko pastor sa SDA. Wala lagi bro, basta 1863 bro, 1863, before 1863 wala pa sila pastor. Basta before na-exist ang SDA. Before na-exist ang SDA niya, mangita kag panahon nga naa na ba sila, fallacy gina siya. Anachronism fallacy ang tawag na. Anachronism fallacy. Mangutana ka sa panahon nga wala pa siya. Okay? Oh. O di ba ka mangutana ka sa panahon nga naasa basa sa Biblia nga ang kuan nga mutana putana. Sige, fallacy gihapon bro, ingon si Orlan Serdan. So kinahanglan ta magtuon og different types of fallacy. Kung makat-on mo, akong suggest sa mga Katoliko ng tanaw karon, pagtuon mo og different types of fallacy, i-take note na ninyo. Kaya kung makatalakayan mo og mga SDA, o lang tinuuhan, mo gamit sa fallacy, makalitik mo diritso. Bro, fallacy mo nang gimo nimo. Sa kadug fallacy diritso, kay dili man katubag, o na tubag, o na, abi siya, o. Yung kadug Katolik, usami, Katoliko mo, Kristiyano, anak ka. Fallacy of false dilemma na siya. Fallacy of false dilemma diritso, fallacy diritso, kay di man katubag, o na, ebidensya, o, fallacy of false dilemma. Usama ni fallacy of false dilemma. Mo gamit ka kapag pilian nga mas nga imoy pa to karon nga managlahi sa maora meaning o di ba ka duware pagpilian nga unta daghang magkapilian, so fallacy of false dilemma na siya. So palihog lang usbang pangutana nga dili siya musibo sa fallacy nga pangutana. Kaya kung fallacy gali ingon ang panultihon 26:4 ang pangutana nga binuang dili kinahanglan to bagon. Ano to? Saman. Young feet. Young feet. Basta ha, Revelation, Proverbs 26 verse 4. Ang pangutana nga binuang dili angay tubagon. Kaya kung imo ng tubagon, mahisama ka kabuang sa nangutana niini. Muna siya. Bosa ang ilod, ang kanang fallacy question, binuang lang nga pangutana, di yun na angay tubagon. Ang fallacy o palasiya ay isang maling pangangatwiran o baluktot na argumento na mukhang tama ngunit may lohikal na pagkakamali. May dalawang pangunahing uri. Formal na fallacy, mali sa istruktura ng lohika ng dami so na giangkon manggod nila nga naa na daw SDA ni atong first century mounay kabuang. Monay kabuang. Nganong ilang mga angkulon sa first century nga ilang fundamental belief nagsulti man nga sila ang fastest growing Protestant denomination. Ilang fundamental belief nagsulti ana nga sila fastest and growing the fastest growing Protestant denomination. Unya mo claim sila first century. Grabe. Adik ang nagstorya na adik. Kana pong kuan. Giingon sila hang Alpha and Omega. Ang Seventh-day Adventist, they see themselves as the continuators of the Millerite heritage. Continuators of the Millerite heritage. So dili sila nagsugod sa first century. Kana musultian na tama. May something wrong na sa una-una. Okay? Na ako'y natanaw nga dokumentary bro nga ang pinakakaraang simbahan sa Katoliko nga daghan kay ngarawan patuli si Mama Mary na ilarawan pati mga apostol. More bananas? More bananas si Divine. Katulgon na kayo ni. Pero kanya rin ako ni patulgon. Yung naman, katulog ni karong mata ni alas 9. Puro pita na bagay ni patulgon. Okay, so dito ako kotob. Salamat sa inyo tanan. 5:38 na. Kita ta ugma, no? Ako pa rin gamutan every 6 in the morning mag-live ko sa akong YouTube channel, Bro Jan Dualupado TV. Dili na siya malantaw sa Facebook. Kaya sa YouTube ako mag-live. Sa YouTube ako mag-live, di na siya malantaw sa Facebook. Ang akong live sa YouTube ra gyud na. Sugad ugma alas 6 sa buntag paningkamutan ako every 6 in the morning, straight to the point. Straight to the point. Sa
Nakasalamat o babay na ko nyo tanan. Palams! Inyong nabati ang tulumanon dialogo sa pagtuo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.